So ayan guys, welcome back to my channel. And today's video, mag-share ako sa inyo kung ano yung mga basic requirements kung mag-a-apply tayo ng butcher dito sa Australia. Okay? So ayan guys, before tayo mag-umpisa is shoutout ko muna lahat ng mga butchers abroad na nagtatrabaho para sa pamilya nila. Most especially sa grupo ng professional strikers ng Team Digos, No-Net Training Center. Kumusta kayo dyan? Professional striker na nagtatrabaho sa Tasmania, sa Tunggala, at sa Maui. So, shout out sa inyo guys. Sana pagbutihan nyo yung trabaho nyo. Laban lang tayo guys. So, unang-una sa lahat po is, kung mag-a-apply po tayo ng butcher is, kailangan po nating alamin kung ano yung mga basic requirements na kailangan nating i-submit. Unang-una po doon is, kung wala pa tayong passport is kukuha po talaga tayo ng passport. Number 1 talaga na requirements ng mga employer at saka agency is kukuha tayo ng passport. So, kung wala pa kayong passport, pwede kayong mag-apply ng passport sa DFA. Mag-submit lang kayo ng mga requirements doon. At saka pagkakaalam ko, parang may online transaction na sila kung appointment by appointment yun. So, para sa akin po is na-expire na po yung passport ko, kaya nag-renew ako ng passport ko, pero hindi po ako kumuha sa Davao City kasi marami kasing tao doon eh, tsaka siksikan. So doon kami kumuha ng kasamaan ko sa Tagum City, kasi doon sa Tagum konti lang talaga yung tao doon, at saka maraming vacant na slot kasi by appointment nga yun that time. So yung ginawa ko, hindi ko siya mabayaran doon kasi hindi pa ako nakapunta ng Tagum, so binayaran ko siya through Palawan Express. So binayaran ko siya online, tapos binigyan ako ng transaction number. So binigyan rin ako ng araw kung anong araw ako pupunta doon para mag-submit ng requirements. So nung nagpunta na ako doon sa DFA Tagum, sinabmit ko na yung old passport ko, tapos tinataka nila na pinutasan nila yung passport ko. So after, kasi nakarush yung passport ko kasi kailangan na ng agency. So yung ginawa ko is yung in-applyan ko na passport is yung rush. So nasa mga 18 days lang yata yun kasi yung regular kasi parang 1 month kasi yung processing time nila eh. So kailangan ko nang makuha yung passport ko, kaya nag-avail na ako doon sa rush. I think ang binayaran ko na sa mga 1,200 yata. So ang next na requirements natin kung mag-apply tayo ng abroad is yung NBI clearance. So yung NBI clearance is meron ding online appointment. So magbubook lang po kayo, punta kayo dun sa portal nila, punta kayo sa Google, search yung NBI, tapos mag-set kayo ng appointment doon kung kailan nyo gusto pumunta, kung anong oras. So pagpunta nyo doon, madali na lang kasi ngayon kasi sa online kasi is ilalagay nyo na lahat ng details, pagkatao nyo, yung pangalan nyo, birthday nyo, saan kayo nakatira. So tip ko pala sa inyo guys, kailangan tama lahat ng details na ilalagay nyo dun sa portal, kasi pag may nakapareha kasi kayo ng pangalan, may tendency na ma-hit kayo. So matatagalan yung pag-release ng NBI clearance nyo. So, pag nandun na kayo sa NBI, so ang gagawin nyo is biometric na lang at saka picture. So, napakadali na lang, kagaya dati na sobrang tagal, madaling araw ka pa, pipila ka na dun sa NBI office, pa yun, napakadali na lang. So, next nyan is yung barangay clearance. Yung barangay clearance, guys, napaka-importante nga yun, gawa nga ng lahat ng application po sa abroad is nangangailangan ng barangay clearance. Dapat pala guys, yung request nyo dun sa barangay nyo is kailangan for yung purposes is abroad. Huwag yung nakalagay na general purposes, or may iba kasing agency na hindi sila tumatanggap ng ganon. Yung request nyo talaga yung application for abroad talaga ang nakalagay. Next nyan is yung vaccination card. Kailangan yung vaccination card nyo is andyan pa, kompleto yung detalye, kasi ang daming kailangan talaga ng vaccination card, lalo na sa BOQ. So i-discuss natin mamaya kung ano yung BOQ. Next na requirements is yung high school diploma and TOR. So sa high school diploma,
nakalagay doon kung anong year kayo nag-graduate. Tapos yung sa TOR, ano yung grades nyo from first year to fourth year. So nakalagay lahat ng detalye doon. So kung naitatanong nyo, kami kasing requirements na hiningi si agency sa amin, high school diploma, college diploma, at kung ano pa yung mga training certificate na hinihingi nila, kailangan mong isubmit yun. Pero kung wala kayong college, kung hindi kayo nakatapos ng college, walang problema dyan. I-explain ko sa inyo mamaya. So ayan guys, ang next naman na requirements natin is yung college, diploma, at saka yung TOR pa rin. So doon nga nakalagay lahat ng detalye kung anong year kayo nag-graduate, kung ano yung sa TOR, kung ano yung mga school records nyo, kung ilang units na tapos nyo, nakalagay doon. Ang next na requirements dyan is kailangan kayong kumuha ng English certificate. Hindi nyo na itatanong bakit kailangan ng English certificate kasi yung application namin is Australia. Pag wala ka pong IELTS, pwede ka pa rin mag-apply ng butcher dito sa Australia. Magitan ng pag-submit ng English certificate. Yung English certificate guys, magamit kayo ng English language or English communication skills doon sa school na pinag-aaralan nyo. So, number one na requirements ng agency dyan is kailangan kang kumuha ng English certificate sa high school at saka English certificate sa college. Ngayon, ang tanong, kung hindi ka nakapag-graduate ng college, anong gagawin mo? Yung requirement ng agency, at least 72 units lang ang natapos mo sa college, pasok ka na dito sa Australia. Diba? Masaya. Napakadali lang naman kumuha ng English certificate. Mag-request lang kayo sa registrar, sa school records nyo sa high school, mag-request lang kayo ng English certificate. Alam na nila yun. Tsaka yung, ano yung purpose kung bakit ka kukuha ng English certificate. So, sasabihin nyo is mag-a-apply kayo abroad. So, nakalagay din doon anong purpose nyo. Application for abroad. Ayan, bibigyan ko kayo ng sample kung ano yung nakalagay sa English certificate. This is to certify that Mr. blank 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 is a graduate for this institution, the Philippine Women's College of Davao, with the degree of Bachelor of Science in Entrepreneurship last December 21, 2014. This certification is issued to him for whatever legal purpose it may serve him best. Yun lang nakalagay. Next na naman guys is yung mga previous employment record ninyo. Kunwari, nag-apply kayo ng abroad, so hinihingi pa rin ni employer at saka ni agency yung mga previous payslip ninyo. So, dyan tayo nagkakaproblema minsan kasi yung previous employment natin sa abroad or sa local natin is natatapon na natin yung mga payslip natin. So, luckily, na-submit ko pa submit ako ng attendance sheet, yung time in, time out. So, na-submit ko yon. Ang hinihingi pala ng agency guys is kung wari, 3 years kayong nag-abroad, so yung hinihingi nila is 1 year, 3 payslip, second year, 3 payslip, third year, 3 payslip. So, yung first year, kailangan hindi sunod-sunod. Kung for example, January, February, March yung ibibigay nyo sa kanya, wag. Ang hinihingi nila is yung staggered na month or yung laktaw-laktaw. Kunwari, mag-submit ka ng January na payslip, tapos mag-submit ka ng June na payslip, and mag-submit ka ng December na payslip. Yon, sa second year, ganun pa rin yung gawin mo. Mag-submit ka ng February na payslip, mag-submit ka ng July na payslip, mag-submit ka ng October na payslip. On the third year, ganun pa rin yung gagawin mo. Kasi tinitingnan nila kung continuous ba talaga yung application mo, kung hindi ka ba talaga nag-end ng contract mo. Isa din yun sa basehan. I'm not sure kung ano yung basehan talaga nila, pero yun yung hinihingi sa amin. So same din sa local employment niyo, kung nag-apply kayo ng butcher dito sa Pilipinas bago kayo nag-abroad, so yun din yung hinihingi nila. So kung for example, yung experience ko dito sa local is my 3 years experience and ako as a butcher. So yung hinihingi ng agency is pinasubmit nila ako ng first year na staggered din yung month na kailangan ko submit sa kanila. So nag-submit ako ng January na payslip, nag-submit ako ng March na payslip, nag-submit ako ng November na payslip. Yung second na naman is nag-submit ako ng March na payslip, nag-submit ako ng November na payslip,
nag-submit din ako ng December na payslip, ganon, staggered siya. So, hindi siya sunod-sunod. Previous employee dyan na may SSS contribution, na may E1 at saka A4, kailangan nyo pa rin isubmit yan doon sa agency na apply nyo. Yung iba pala is nagtatanong sila kung kailangan pa ba i-red ribbon yung high school diploma at saka TOR mo at saka yung sa college. Yung nag-abroad ako sa Japan is nag-required sila ng red ribbon. Pero itong sa Australia, hindi na sila nag-required ng red ribbon. So, hindi na ako nahirapan mag-apply pero sinabit ko pa rin yung red ribbon na documents ko. Tsaka, isa pa sa kailangan mong isubmit sa kanila is kailangan mong kumuha ng PSA birth certificate. So, online transaction din yun siya. So, kailangan mong mag-set ng appointment kung ano yung vacant appointment na pwede mong puntahan. So, pumunta ka lang doon. Napakadali na lang ng process ngayon. Unlike before na kailangan mong pumila madaling araw, pila ka na doon hanggang hapon, tsaka mo pa makuha yung mga dokumento gustong makuha. Pero ngayon, napakadali na lang guys. Kasi may online na. So, yung isang hinihingi dyan kung may experience kayo abroad is yung employment contract nyo sa abroad. Kailangan nyo din isubmit kahit hindi siya related sa butcher. Hinihingi kasi ni employer at saka ni agency yung 10 years movement mo. So, ibig sabihin ng 10 years movement, from 2023 ngayon up to 10 years backward, 2013 up to present, kailangan nilang malaman kung ano yung previous work mo. Kung saan ka nakatira, kailangan din yun. Sasubmit yan doon sa immigration kasi titingnan nila kung saan ka nakatira on that year, tapos saan ka nakatira next year. Kung for example, 2013 nasa abroad ka up to 2017, kailangan mong isubmit yung address doon. Tapos 2017, nagtrabaho ka sa ganon, tapos nakatira ka sa ganyan, yung address mo, kailangan mo rin isubmit doon. So, tinitingnan nila lahat yon. Napaka-stricto kasi ng Bureau of Immigration pagdating sa mga ganyan eh. So, wag kayong mag-alala guys kasi pag na-hired na kayo ng employer, yung mga agency, meron po silang document specialist. Yung trabaho po ng document specialist is tinitingnan nila detail by detail lahat ng requirements na isasubmit mo. So, kung may mga mali sa detail, sa contact number, sa email address, or yung statement talaga ng letter na nasubmit mo, pinapaulit po nila. At saka yung mga cases po na tinatanong na, paano po kung walang akong SSS contribution? Yun. Ang ginagawa po dyan is, kung for example, yung local employment mo is nasa wet market ka lang nagtatrabaho. Tapos, yung employer mo is hindi nagbibigay ng SSS contribution. Napakadali lang po niyan. Kumuha lang po kayo ng Certificate of No SSS Contribution. Nakasaad po doon na hindi kayo binabayaran ng SSS contribution ng inyong employer. Trabaho mo is nasa wet market lang. Yung number 2, yung employer mo hindi kaya bayaran yung SSS contribution mo. So, yung mga nagtatrabaho sa mga malls, yun, may SSS contribution. So, wala kayong problema dyan. Mag-request lang kayo sa document specialist nyo na maghingi kayo nun. So, may ibibigay sila sa inyo. Tapos, ipan-notarize po ninyo. So, magbabayad lang kayo ng around 200 pesos. Tapos, babasahin lang nila doon kung ano yung laman ng letter mo. Tinataka na yun, submit nyo ulit sa document specialist nyo. Please clearance kung may previous employment kayo sa abroad. For example, sa akin po is galing po ako sa Japan 2014 to 2017. Nag-required po yung agency na mag-submit ako ng police clearance. So, yung ginawa ko po is pumunta po ako sa Japan Embassy, tapos nag-apply po ako ng police clearance. Tinitingnan nila previous employment mo kung may criminal record ka pa doon sa lugar na pinagtatrabahuan mo before. So, yung mga nasa Saudi, yung ginagawa nila is nagre-request din sila doon sa employer nila. Pero may cases na isang kasamahan ko na hindi niya natapos yung contract niya doon. Nabigyan naman siya ng police clearance kasi voluntary exit yung ginawa niya. So, binigyan pa rin siya kasi wala naman siyang criminal record doon. So, nasubmit pa rin niya doon sa document specialist namin. Almost 1 month pala yung
processing ng police clearance. So, kailangan magiging advance po kayo. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo kung ano yung mga requirements na pwede nyong kunin kung mag-a-apply kayo ng butcher. Medyo marami po yung requirements na kailangan nating i-submit, pero konting tiyaga lang po kasi para naman sa kinabukasan natin to. Yung employment record mo dito sa local. So, for example, nagtatrabaho ka sa meat shop or sa palengke, hinihingi po nila yung business permit ng employer mo, yung DTI, hinihingi din ng agency yon. Tapos, yung Certificate of Employment. Nakalagay dito kung ano yung mga duties and responsibilities mo while nagtatrabaho ka dito at saka kung kailan ka nag-umpisa at kailan ka natapos sa trabaho mo. So, dito sa employment certificate sa local guys is napaka-stricto po kasi kailangan talaga detail lahat. So, kailangan dito yung pangalan ng owner, andito yung contact number nila, at saka yung email address nila. Number 1 po sa contact information po ng employer mo. Kasi, pag-submit po sa immigration yan is tatawagan po ni immigration yung local employer mo. So, tinatanong nila kung kailan ka nag-umpisa, kailan ka natapos sa trabaho mo, tapos ano yung mga duties and responsibilities mo. So, kailangan po makontak. So, tips ko sa inyo guys is kailangan po talaga yung number na nakalagay sa employer nyo is legit. Kasi tatawagan nila yun. Tinatanong nila kung ikaw ba yung may-ari ng ganito na stall, kung ikaw ba yung may-ari ng shop na to, ng meat shop na to. So, kino-confirm po nila. So, tinatanong po nila, totoo bang nagtatrabaho si ganito, si ganyan dito, anong taon. So, kailangan alam lahat ng employer mo yon. Kasi, may case kasi na nangyari sa kasamahan ko guys na tinawagan yung employer niya, tapos naka-on vacation yung employer niya, so hindi nasagot yung tawag. So, ang nangyari po sa visa application niya is hindi naman siya na-denied, pero may nakalagay doon sa else ng application na parang pending na S57. So, yun, nagawa naman ng paraan. So, tinawagan ulit yung employer at the second time, nasagot naman yung mga tanong. So, naging okay din yun. Sana kung pwede, maiwasan natin yun. So, tips ko sa inyo, kung na-lodge na yung visa nyo, mga 1 week after na-lodge yung visa nyo, i-inform nyo lahat ng employer nyo dito sa local na may tatawag sa inyo na taga-immigration. Kasi hindi sila nagpapakilala na taga-immigration sila. Basta nagtatanong na lang sila kung ikaw ba si ganito, kung nagtatrabaho ba si ganyan sa inyo, kung kailan sila nag-umpisa at kailan siya natapos, ano yung trabaho niya, butcher ba talaga siya, slicer ba siya, o deboner siya sa inyo. So yun, kailangan ma-prove yun ng employer ninyo. Yung future po ninyo as a butcher dito sa Australia is nakasalalay po sa lahat ng sagot ng employer ninyo. Pag mali-mali po yung sagot niya, or dininay, or mali po lahat ng sagot niya, is may tendency po na ma-denied or ma-banned kayo dito sa Australia. May some cases po na nangyari na isang applicant po sa Australia na tinawagan yung employer, tapos tinanong na kaano-ano mo or nagtatrabaho ba si ganito, ganyan sa inyo. Sinabi niya po na hindi ko po siya kilala. So, ang nangyari po is binan po siya ng 5 years dito sa Australia. So, napakasakit po nun. Kasi lahat ng application mo is matatanggal at saka hindi ka makakatrabaho dito sa Australia. So, sana maiwasan natin yung mga ganong senaryo. May paraan naman just to inform your employer lang po talaga. Kung legit yung certificate na hinawakan ninyo, is tawagan nyo or i-contact nyo yung employer nyo na baka this week may tatawag po sa inyo na taga-immigration, sagutin po ninyo ng maayos. Ganun lang po kadali. Payslip. So, pagdating sa payslip guys, local payslip is kailangan naka-detail dito yung pangalan mo, yung position mo, kung anong department ka, tapos kung ilang days ka nagtrabaho in 1 month, magkano yung basic salary mo per day, at saka ilan yung total salary mo, less cash advance, o ano pa yung mga insurance, food allowance. So, kailangan din nakalagay kung kailan inisyu yung payslip mo.
So, lahat ng details kailangan po nakalagay dyan sa payslip ninyo. So, next na naman na topic natin is itong salary certificate. So, yung salary certificate po is supporting documents ito sa payslip ninyo. So, nakalagay po dito is, this is to certify that Mr. Blank 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 is employed by Blank and beef stall number 32 holding a position as a butcher from June 5, 2010 to December 14, 2013. So, ganun. Ganun po ang nakalagay dito. Kung napapansin nyo po, yung nakalagay dito sa salary certificate ko is kung magkano yung basic salary ko at saka kung magkano yung gross income ko. So, parang supporting documents lang siya. Proof na totoo yung employment record ko. So, yun nga, kailangan din na may pirma ng owner talaga. Yung next topic natin is yung wage summary. So, dito sa wage summary is nakalagay dito kung kailan ka nag-umpisa at kailan natapos yung kontrata mo sa local. So, again, yung sinabi ko kanina is kung nakalagay dito kung ilang days in a month ka pumasok. For example, 2018 November, 22 days kang pumasok, tapos yung daily salary mo is 300 pesos per day. So, yung total po niyan is 6,600. Ganun lang po. So, ang grand total from year 1 to year 2 to year 3 is around ganun, 78,670 something. So, ganun po. Ganun po yung wage summary. Nakalagay po dito, nakadetail lahat dito kung magkano yung kinita mo from the very beginning na nag-umpisa ka sa trabaho mo hanggang natapos yung kontrata mo. So, ayan po. Isa din sa mga tips dyan is kailangan naka-detailed talaga kasi may iba kasing mga employer na tamad silang gumawa ng mga ganito. Yung magre-request kayo sa kanila ng ganito tapos isasubmit lang nila kasi hindi nila alam kung ano yung purpose mo talaga. So, yung mahiyang sabihin sa kanila na ma'am, baka pwede po ilagay dito lahat ng details ng shop nyo, yung address ng shop nyo, yung contact details ng shop nyo, yung email address nyo, yung business name nyo, kung business number nyo, yung mayor's permit niyo, yung DTI number ninyo. Baka pwede po kasi kailangan po kasi talaga sa application ko abroad. So, ganun lang po. Makiusap lang kayo. Pagbibigyan naman siguro kayo niyan. Isa din sa mga requirements na kailangan nyong isubmit, kumuha din kayo ng pag-ibig number. So, mura lang ang bayad doon. Magbabayad lang kayo ng 100 pesos. So, yung purpose kung bakit ka kumuha ng pag-ibig number is employment abroad. Kasi isa din yan sa mga requirements na hinihingi ng document specialist natin para isubmit doon sa visa application natin. Medical. So, that time guys is yung sa case namin is yung passport namin is kinuha ng agency namin doon sa Manila. Tapos, binalik dito sa Davao City kasi nga kailangan yon sa medical yung mismong original passport mo. So, tinitingnan nila kung ano yung nakalagay sa details ng passport mo. Sinasauli ng agency yung passport mo. Pero, after po ng medical is kailangan mong maibalik agad yung passport mo doon sa agency. So, isa din sa mga request ng mga viewers ko is kung paano ba sagutan yung MINTRAC na examination. So, yung MINTRAC examination po guys is napakadali lang. Isa po siyang portal na binayaran po ng employer ninyo dito sa Australia para ma-aware din kayo kung ano yung mga rules and regulation dito sa Australia. So, number one question po dyan, ang common question po dyan guys is ano yung mga safety sa labas at loob ng planta. So, ano yung mga dapat at saka di dapat gawin, ano yung mga bawal, ano yung mga color coding, ano yung mga sign, mga safety sign, yung mga hazardous sign, yung mga exit, yun. So, napakadali lang naman guys kasi may video naman na ipi-play doon sa question na yun. Bale, ganito pala guys, yung MINTRAC examination pala guys is sa isang video, may ipi-play sila mga around 5 minutes. So, ang pinaka-technique dun is panuorin nyo lang talaga yung video, yung buong video. Pagkatapos ng video, may 5 tanong o 10 tanong na ibibigay sa inyo. So, lahat ng sagot doon, andun pa rin yun makikita sa video. So, pag once na naintindihan nyo yung video, kaya nyong sagutin yung mga tanong.
Tsaka tip ko pala guys is dapat correct lahat ng sagot nyo. Kasi up to 5 times lang yung mintrack. 5 beses ka na nagkamali, may tendency na hindi ka na makakontinue doon sa next question, sa next set. Napakalaking problema po pag hindi mo natapos yung mintrack kasi ang mahal kasi ng binayaran ng employer mo para doon sa mintrack examination. Kasi isa yun sa mga requirement ng Australia na kailangan aware yung mga applicant bago sila pumunta dito at magtrabaho sa ibang bansa. Next na requirements pala guys, pag na-approve na yung visa ninyo, pag okay na ang lahat is yung BOQ, tinatawag nating Bureau of Quarantine Certification. So yung Bureau of Quarantine Certification is by appointment din yun. So number 1 talaga na requirements doon is yung sinasabi ko kanina, yung vaccination card. So kung hindi pa kayo nagpa-vaccine, so required talaga na pa-vaccine kayo. Gawa nga ng mag-a-apply tayo ng trabaho sa ibang bansa. So be safe, magpa-vaccine na lang kayo. After nyo magpa-vaccine, pag nabigyan kayo ng vaccination card, magpunta kayo doon sa Bureau of Quarantine. So may ibibigay silang parang yellow card doon. So doon nakalagay kung kailangan po ninyong kunin yun. Kasi isa yun sa mga requirements pag nandun na kayo sa ibang bansa. So ang next na topic natin guys is itong PDOS. Sa PDOS is seminar po ito siya, pre-departure orientation seminar. Matagal-tagal din to, mga half day din yung seminar ninyo. So i-discuss dito kung ano yung mga bawal, mga hindi dapat gawin, at saka ano yung hindi pwede dalhin pag pag pupunta tayo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Australia. So napakahigpit po ng immigration pagdating sa mga ganyang bagay, lalo-lalo na pag nagdadala kayo ng mga seeds, ng sigarilyo, ng alak, ng mga gamot. So kung magdadala kayo ng gamot, kailangan may prescription yun sa doktor. So kailangan yung ma-proof yun na personal use yung mga gamot na dadalhin nyo. After ng PDOS is may bibigay sa inyo na certificate na galing sa PDOS, at saka meron ding OEC. So itong OEC is nakadetalye lahat ng pangalan nyo, yung passport nyo, gender, position, contract duration, magkano yung sahod nyo, anong agency kayo, so ano yung principal ninyo. Yung principal pala is yung broker dito sa Australia. So ano yung saan yung job site ninyo, sino yung direct employer ninyo, sino yung employer niyo dito sa Australia. So yan, nakalagay lahat po. So pag nasabit nyo na po lahat yon, tapos may plane ticket na po kayo, so ibig sabihin is may schedule na kayo kung kailan kayo aalis. So ito na po lahat ng mga requirements na nasabi ko, yung ano yung mga dapat isubmit ninyo. So tips ko sa inyo guys is huwag kayong maghiyang magtanong sa document specialist ninyo. Kung may mga problema kayo sa documents ninyo, i-open nyo lang sa kanila, kasi handang-handa silang tumulong dyan para sa inyo. Kasi yung number 1 goal nila is makaalis kayo. So kung may mga problema kayo sa documents nyo na may kulang kayo or may mali, kailangan i-open nyo sa kanila, kasi willing silang tumulong po pagdating sa mga ganyang bagay. Kung may flight details na kayo guys, is may final orientation kayo, may final briefing kayo doon sa agency ninyo. So on that time is pinapapunta kayo doon sa agency, mamimit nyo yung document specialist ninyo. So itatakil lahat doon ng requirements, ano yung process, ano yung mga documents na dapat dalhin sa immigration, ano yung ipipresent nyo doon sa immigration agent. So doon itatakil lahat step by step. Nilalagay nila yun, nakakompile yung lahat ng papers na kailangan yung dalhin pag pupunta na kayo dito sa Australia. Ito na po lahat ng requirements na kailangan natin isubmit kung mag-apply tayo ng butcher dito sa Australia. So kung may mga kulang pa ko or mayroon pa kayong mga suggestion, comment down below. Kung bago kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko na video. Thank you for watching.